Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isang mapagpalang araw na naman po ang binigay po sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita. At sa patuloy po nating pagtatalakay ng mga talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo, muli pakinggan po natin ang isang parable na ating pong mababasa sa aklat po ni Marcos, sa Kapitulo 4, at ang pamagat po ng ating mensahe sa araw po na ito ay may pamagat na What Hinders Fruitfulness. At ito po ay may koneksyon sa talinghaga patungkol po sa mga hasik o the parable of the sower. Ang sabi po rito sa Mark chapter 4 1 hanggang 9, at mamaya tatalon po tayo doon sa verse 13 hanggang 20. Nito muna tayo sa umpisa. Ang sabi po rito, at siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat, at nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao, ano pat siya'y lumulan sa isang daong. At siya'y naupod sa dagat, at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga. At sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo, pakinggan ninyo, narito ang mga hasik ay umaon upang maghasik. At nangyari sa kanyang paghahasik, na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan, at nagsidating ang mga ibon, at kinain ito. Ang mga iba'y nangahulog sa batuhan na dooy walang maraming lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang iba'y nangahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga pananim, at ito'y hindi nangamunga. Ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangamunga na tagsitaas at nagsilago. At may namunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. At sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. Verse 13, at sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang mga hasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito'y yaong lang sa tabi ng daan, na doon nahasik ang salita, at nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak, at hindi nangag-uugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal. Kaya pagkakaroon ng kapigatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. At ang mga iba yaong nangasik sa dawagan, ang mga ito yaong nangakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nasisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nangakikinig ng salita at tinatanggap ito, at namumunga ng tig-30 at tig-60 at tagi-100. Pagpalain po tayo mga kapatid sa pagkabasa at pagkarinig po ng mga salita ng Panginoong Hesus. Sabi ko nga po, ang ating pong talinghaga na pag-aaralan ngayong mga oras na ito ay patungkol po doon sa mga hasik at doon sa uri ng mga lupa na hinasikan niya. Alam niyo po, sa talinghagang ito, meron pong 3 elemento na makikita natin doon. Una,
yung mga hasik. At alam naman po natin kung sino yung mga hasik. Walang iba po, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat po siya yung nangaral ng Ebanghelyo sa ating mga tao. Pangalawa, yung binhi o yung butil, ito po yung salita ng Diyos na ipinaliwanag din nga po ng ating Panginoong Hesus. At yung pangatlong elemento ay yung uri ng mga lupa na dito po sa talinghagang ito, merong pong 4 na uri ng lupa. At dito po tayo mag-focus mamaya. Una, yung unang lupa ay yung sa tabi ng daan. Pangalawa, yung mabatong lupa, maraming bato, sa verse 5. Sa verse 7, yung matinik at madamong lupa. At sa verse 8, yung tinatawag po na mabuting lupa. Ngayon, ano po bang purpose ng talinghaga? Ano po ba yung layunin ng talinghaga? Bakit po itinuro ng Panginoon sa mga tao nung panahon po na ito ang patungkol po sa talinghagang ito? Ano po ba yung purpose po? Ito po ba ay patungkol sa mga taong maliligtas at hindi maliligtas? O meron pa po itong ibang pinatutungkulan? Ang problema po dito sa talinghagang ito, mga kapatid, minsan yung mga Kristiyanong nakakapagbasa po nito, mga kapatid, ay nagkakaroon po sila ng anxiousness, nagkakaroon po sila ng anxious heart. Bakit po? Kasi iniisip nila, sino ba ako dito sa 4 na uri ng lupang ito? Ako ba yung mabato? Ako ba yung may ibon na dumating at tinuka yung mga binhi? Alam naman po natin kung sino yung mga ibon, sabi ni Christ, si Satanas. At ako ba yung binhi na napunta doon sa madamong lupa? So, yung ibang mga Kristiyano, pag nababasa po itong talinghagang ito, ay nagkakaroon po sila ng kalungkutan at talagang nagugulumihanan ng kanilang sarili. Kaya, yung iba naman, nagiging judgmental sa ibang kapatiran pag ito pong napag-uusapan. Lalo na sa loob ng church. Imbes na yung sarili po nila ang tingnan nila, naghahanap sila ng bunga ng ibang kapatiran. Ang tawag nga po natin doon ay yung tinatawag na fruit inspector. Nagiging fruit inspector sila sa loob ng iglesia ng Panginoon. Kasi naghahanap sila ng bunga, ng may bunga ng ibang buhay, imbes na yung sarili natin yung hinahanapan natin ng bunga. Kung tayo talaga ay nakakapag-produce ng fruit of the Holy Spirit, ang sabi nga. Kaya mag-ingat po tayo dun sa talinghagang ito. Sa totoo lang po, ang konteksto talaga ng talinghagang ito, pinapakita lang ng Panginoong Hesus kung paano po tayo dapat maging mabunga at kung ano yung mga naghihindrance, o yung naghihinder, yung nagpipigil sa Tagalog, para po tayo ay maging mabunga. Kaya po ito yung ating topic ngayon. Things hinder fruitfulness. What are the things hinder fruitfulness? Ano yung mga bagay na nakakapag-pigil para po tayo ay maging mabunga? Tandaan po natin, ang Panginoon, ang Diyos natin na sinasamba, gusto niya po na tayo po, mga Kristiyano, ay maging mabungang mga Kristiyano. Hindi mga patay na mga tagasunod, kundi mga namumunga, nagpuproduce po ng bunga. At yun, bunga po na yun, ay nakaayon po sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ang sabi po rito sa John chapter 15, verse 16, sa NKJV, ang sabi po rito, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you." Tingnan niyo po yan, mga kapatid. Kaya ang Panginoon gusto niya po na tayo po namumunga.
Ayaw ng Panginoon ang alagad niya, ang isa sa mga anak niya po ay walang resultang nangyayari. Kasi po, pag ang isang Kristiyano walang bunga, ibig sabihin po niyan, hindi talaga siya sumusunod sa Panginoon. Kasi ang pruweba na tayo po ay sumusunod sa Diyos, sa kanyang mga utos, ay nakikita po yun sa bunga ng ating buhay. Sabi ko nga po, naalala nyo yung aking example noon, yung sili kong dalawa. Kung hindi pa po sila namunga, hindi ko po alam kung sino doon yung pepper, yung bell pepper at saka yung serrano. Kasi maraming uri ang sili dito sa Amerika. Merong bell pepper, merong serrano, merong jalapeno at kung ano-ano pa. At pag yung sili na yan, hindi pa nagbunga, minsan pag hindi ka masyadong aware sa mga ganyang halaman, hindi mo agad matitrace kung ano yung doon yung bell pepper, kung ano yung serrano, hanggang sa namunga sila, doon mo lang malalaman. Ganun yung nangyari sa akin. Ganun din po tayo, sa ating buhay. Hindi tayo makikita ng mga tao na tayo pong alagad ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, kung wala pong bunga na nakikita sa ating buhay. Kaya maliwanag po dito sa Biblia na kailangan po nating mamunga. Hindi po ayon sa sarili natin, kundi ayon sa Holy Spirit ng Panginoon. Ang sabi po rito sa Galatia 5:22 hanggang 23, ano daw yung mga bunga ng Holy Spirit? Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kung nakikita natin mga kapatid yung ating buhay ngayon na nagpuproduce ng ganitong mga bunga ng Espiritu, ibig sabihin po ay tayo po ay sumusunod sa Diyos. Tayo po ay nagpapabago sa Diyos. Dahil hindi lang naman po natatapos sa pagbabago, dapat namumunga yung pagbabago natin. Pag nakikita po natin itong mga bagay na sinabi po rito ni Paul na mga bunga ng Espiritu Santo, ibig sabihin po ay nakakasunod po tayo sa Panginoon sa mga sinasabi niya. At sabi po rito sa Colosas 1:10, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Mga kapatid, dito po sa talatang ito na binasa lang natin, makikita natin yung paraan para tayo mamunga. Kailangan muna po nating magsilakad ng nararapat sa Panginoon na may kalugod-lugod na paglakad. Marami po kasi naglalakad ngayon, hindi po sa daan ng Panginoon. Kaya no wonder, hindi rin po sila namumunga ng ayon sa bunga ng Espiritu Santo. Meron po sila kanya-kanyang lakad. Meron silang kanya-kanyang mga daan na ginagawa, imbis doon po sa daan ng Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Para po tayo mamunga ayon sa Diyos, kailangan po natin magsilakad ng nararapat sa Panginoon. At sa gayon, lalago rin po yung ating kaalaman. Magsilakad po tayo sa Panginoon. Kasi po, sabi po rito sa Juan 15, sa 7 hanggang 8, ang sabi ng ating Panginoon, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Sa English, sabi rito, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, that you may bear much fruit. Ang sabi rito, mamumunga po pala tayo kapag tayo po nanatili kay Kristo at sa kanyang mga salita. Yun po yung sinasabi kanina na paglakad sa daan ng Panginoon. Hindi po tayo literal na naglalakad, kundi yung sumusunod po tayo sa utos ni Kristo.
sa utos po ng Panginoon. Dahil po siya yung nag-utos sa atin sa panahong Kristyanismo kung ano po yung dapat nating ipsabuhay. Yung po yung paraan para tayo mamunga at maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga buhay. Ang sabi ko nga po rito, bearing fruit means that Christ's teachings are evident in our lives, reflected through our character, attitude, words, and actions. Hindi lamang po sa pananalita, hindi lamang po sa kilos, kundi pa mismo sa personality natin, sa ating character, sa ating attitude. Nabago na po ba tayo mula nung tayo ay tumanggap sa Panginoon? O ganun pa rin, wala namang nagbago? How many years na tayong Kristiyano pero wala pa rin nagbago dahil ayaw nating baguhin yung mga dapat nating baguhin. Kayo lang po mga kapatid ang makakasagot nito. At ito po yung hamon sa atin ng Panginoon. Ngayon, patuloy po tayo sa ating tema. Ano po ba yung mga bagay na nagiging dahilan para hindi po tayo mamunga? What hinders fruitfulness? Meron po akong 3 bagay na sasabihin, according po doon sa binasa natin sa aklat ni Marcos kanina. 3 bagay na paalala po sa atin upang sa gayon, kung nandun tayo nga sa ngayon, currently, nandito tayo sa 3 ito, kaya hindi tayo namumunga, ma-remind po tayo ng Panginoon. Number 1, schemes of Satan. O sa Tagalog, mga lalang ni Satanas. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman, hindi naman siguro sikreto ito, pero alam niyo po, ang number 1 or ultimate goal, ultimate goal ni Satanas sa ating mga tao, alam niyo po ba o ano? Yung hindi po tayo makapuntang langit. Kasi po siya mismo, alam niya na hindi siya pupuntang langit. Kaya hanggat maaari, hanggat may oras pa, naghahanap po siya ng kasama niya na titira sa impyerno habang buhay. Kaya, gagawin niya po ang lahat para tayo po ay hindi mapuntang langit. Gagawin niya po ang lahat para tayo ay mahiwalay sa Diyos. At ano yung mga bagay na ito? Una, yung pagsisinungaling, lying. Nakita po natin yan sa aklat po ng John, chapter 8, verse 44. Siya po yung ama ng kasinungalingan, sabi ni Christ. Ano pa? Pangalawa, yung accusing. Kahit sa ating mga Kristiyano, lalong higit. Lagi po tayong ina-accuse ni Satanas, ng Diablo. Ano po yung ina-akusa sa atin? Na hindi tayo mahal ng Diyos, na hindi tayo karapat-dapat sa grace ng Lord, na dapat mamuhay tayo sa guiltiness, mamuhay tayo sa dati nating pagkatao. Yun po yung inaakusa sa atin ni Satanas. At no wonder ginamit niya rin po ito kay Christ, di ba? Ginamitan ni Satanas si Christ ng mga salita ng Diyos para tuksuhin si Kristo. Pero salamat sa Panginoon na pinakita niya sa atin yung karunungan niya na higit kaysa kanino mang karunungan, at kinamitan niya rin si Satanas ng salita ng Diyos para kontrahin yung mga panunukso sa kanya ni Satanas. Kaya ganun din po yung dapat nating gawin. Sa panahon po ng pagtutukso ni Satanas, sa panahon ng pagsisinungaling ni Satanas, dapat lalo tayong magsikapit sa salita ng Panginoong Jesucristo, sa salita na nagbibigay buhay. Ano ba? Number 3, ito po, number 1, ginagawa ni Satanas, tempting, o yung panunukso. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 3, diba, yung tinitempt niya po doon si Christ. Nakita po natin, Diyos na po si Christ, pero tinukso pa rin ni Satanas. Tayo pa kaya na mga tao lang? Kaya wala po tayong magagawa kung hindi po tayo mananatili sa salita ni Kristo. Mag-a-abide, mamumuhay doon sa salita niya. Wala po tayong magagawa. Matatalo po tayo ni Satanas kapag hindi po tayo magsikapit sa Panginoon. At pang-apat, ito po yung ginagawa niya, yung pananakot.
tinatakot tayong mawala ng ganito, mawala ng buhay, mawala ng may nagmamahal sa atin. Yun po yung paraan ni Satanas para malayo tayo sa Diyos. Kaya dapat po, tayong mga Kristiyano, aware po tayo kung ano to yung mga schemes ni Satanas. Dapat aware po tayo, at aware dapat din tayo lalong higit doon po sa mga salita ng katotohanan na galing sa Diyos, na makikita po natin sa Biblia. Upang sa gayon, meron po tayong panlaban sa mga silo at mga lalang ni Satanas. Ang sabi nga po sa Marcos 4:9, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. He who has ears to hear, let him hear. Obviously naman mga kapatid, yung sinasabi to ni Christ noon, nung nangangaral siya, lahat naman ng tao siguro nung time na yon ay nakakakinig sa kanya. Pero ang sinasabi po ni Christ dito na pakikinig, hindi lang po yung physical na pakikinig, kundi yung puso na nakikinig, nagdi-discern nung sinasabi ng Panginoon, umuunawa ng mga sinasabi ng Panginoon na aral, hindi lamang po nakikinig. Tanda po natin, yung hearing at yung listening, magkaiba po yan. Kasi po yung listening, more actively yan. More actively kasi inuunawa mo yung naririnig mo. Kung kaysa doon sa hearing, nakikinig ka lang. Hindi ka masyadong umuunawa. Mag-ingat po tayo dyan dahil pag ganun po ang nangyari sa atin, makakatulad po tayo dito sa mga tao na mga Pariseo at mga Saduceo na nakikinig sila kay Christ pero hindi naman sila naniniwala kay Kristo. At yun po yung nakakalungkot doon. Bakit po mahalaga ang pakikinig, mga kapatid? Bakit sinabi ni Christ na may mga makinig? Bakit po? Dahil number 1, ang pakikinig upang maging paraan ng pagsampalataya sa Diyos. Sabi po rito sa Roma 10, talatang 14, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? Tingnan niyo po rito sa verse na ito, makikita natin na ang pakikinig napakahalaga para po tayo magkaroon ng faith, para tayo sumampalataya sa Diyos. Kasi obviously naman, kung wala pong magtuturo, walang magsasalita, wala rin pong makikinig. At kung walang makikinig, kung hindi po tayo makikinig, hindi po magsisimula yung faith natin. Kailangan matuto po tayo makinig sa salita ng Diyos. Doon natin makikita kung ano yung tama at mali, kung ano yung nasa Biblia at nawala sa Biblia, kung ano yung mga gawa-gawang aral at yung mga peking aral at yung mga peking ministro at tagapangaral. Doon natin makikita. Pag tayo po ay masugid na nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig sa salita ng Diyos, at inaalam kung ano yung totoo sa hindi. Kasi po kung hindi, makakatulad po tayo dito sa sinasabi ng Panginoon na hinula ni Propeta Isaias sa Matthew chapter 13, verse 14 hanggang 15, ang sabi rito, in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, you will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For this people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Alam niyo po ang pagkaka-pareho nung mga doon sa talinghaga, yung mga sinabi ni Christ doon ng mga tao, yung mga uri ng lupa. Alam niyo po anong pagkaka-pareho nila? Lahat po sila nakinig. Lahat po sila nakinig ng Word of God. Mula doon sa una,
yung kinain ng ibon, yung binhi. Hanggang doon po sa naging mabuting, napunta po doon sa mabuting lupa. Lahat po sila doon nakinig. Pero nakita po natin, pagkatapos ng pakikinig, merong nangyari pagkatapos. At hindi sila pare-pareho. Yung iba, pagkatapos makakinig, tumigil na. Kasi na-distract. Yung iba, na-diskurahe. Yung iba, ninakaw sa kanila ni Satanas yung salita ng Diyos. Kasi hindi pumasok sa espiritu nila. Nakinig lang sila. Hindi naman nila talaga in-apply. Hindi naman talaga sila naniwala doon sa napakinggan nila. Efeso 6, 10 hanggang 11, sabi rito, sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Para po pala tayo makaiwas sa mga schemes ni Satanas, sa mga lalang ni Satanas, we have to be strong in the Lord. Ang sabi rito, and put the full armor of God. Alam na po natin yan, yung full armor of God. Kailangan natin bibihisan ng tama sa pakipagdigma nating spiritual. Kasi po kung hindi po tayo magwawagi. Hindi po tayo mananalo sa mga lalang ng Diablo. Kaya po, ang kailangan po natin, magpasako po tayo sa Diyos. Sabi po ni Santiago, sa Santiago 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos. Yun po yung una natin gagawin Datapuat, magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Sa English, sabi dito, submit yourselves then to God. Pag nasubmit po natin yung ating sarili, ang mangyayari, pwede na natin i-resist ang Diablo. Resist the devil. Anong mangyayari pag ni-resist natin? Mag-i-standby pa rin ba siya? No. Ang sabi rito, and he will flee from you. Ang problema kasi ng mga tao ngayon, mga kapatid, kaya hindi tayo nawawala sa tukso. Lagi tayong nag-failed sa tukso. Hindi natin nire-resist yung tukso. Hindi natin nire-resist si Satanas. At bakit hindi natin nire-resist si Satanas? Kasi po hindi tayo marunong magpasubmit sa Lord. Ano po yan? Step by step Kailangan mo muna magpasubmit bago mo ma-resist si Satanas. At pag ni-resist mo si Satanas, doon po siya lalayo. Doon po siya tatakas, doon siya aalis. Pero kung hindi po tayo tatantanan ni Satanas. Lagi po tayong hahanapan ng butas, lagi tayong tutuksuhin dahil po alam niya na hindi tayo nagpapasubmit sa ating Panginoon. Submit to our God. Lahat ng ating buhay, lahat ng parte ng buhay natin. Financial man yan, spiritual, mental, physical, lahat po ng aspeto ng buhay natin, ipasubmit natin sa Panginoon at ang Panginoon ang mag-iingat po sa atin. Pangalawang bagay na naghihinder sa atin sa pagiging mabunga ay yung tinatawag po na shallow faith o mababaw na pananampalataya. Meron po 4 dito na binigay na indication na makikita natin na pag ito po nakita sa buhay ng isang tao, ibig sabihin, mababaw po yung ating pananampalataya sa Diyos. Hindi malalim. Madaling sabi nga, mabunot. Number 1, sinasabi po na easily discouraged. Madaling madiskurahe. Pangalawa, easily distracted. Madaling madistract. Pangatlo, easily deceived. Madaling maloko. At yung pang-apat, yung lukewarm o walang commitment. Kung makikita natin to mga kapatid sa ating buhay, isip-isipin po natin. Dahil po, pag nagsimula po itong makita sa buhay natin, nag-i-indicate lang po yan na pawala na yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi po dyan nagsisimula yung pagtukso ni Satanas sa atin. Pag nakikita niya po tayong madali tayong madeceive, madali tayong madiskurahe, madali po tayong mauto,
wala tayong commitment sa Diyos, diyan po tayo papasukan ni Satanas. At parang yung mga yung mga butil na napunta po doon sa mabato, diba? Naalala nyo po yung sinabi ni Christ, napunta sa mabato, hindi nag-ugat eh. Bakit? Kasi masyadong mababaw, masyadong nainis yung butil, hindi nakalubog masyado doon sa lupa. Kaya po nung umaraw, nalanta na sila. Ganon din po tayo, kapag tayo po mabilis ma-distract, mabilis ma-discourage, mabilis ma-deceive, at lukewarm tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, sala sa init, sala sa lamig. Kung nasaan yung masaya, doon lang tayo. Pag may problema na sa church, wala na rin tayo sa church. Ito yung mga mahihilig lang pumunta sa church. Sabi ko rito, pag may mga masasayang fellowship, may mga kainan sa loob ng church, doon lang po sila active. Pero pag wala na, nagkakaroon na ng problema ang church, nagkakaroon ng mga kalungkutan sa mga member, nagkakaroon ng mga struggle, wala na rin sila sa loob ng church. Hindi na sila mahagilap ni ministro o ni pastor. Pag dumating na yung naghahanap na yung ministro o yung elder ng magbo-volunteer, wala na rin. Hindi na sila nagbo-volunteer. Kung ano-ano na yung mga alibay na sinasabi sa ministro. Bakit? Kasi po, walang commitment, walang tunay na purpose kung bakit po sila sumasama. Alam nyo, napakarami ko na pong nakilalang ganong mga Kristiyano na doon to the point, nagpabaptize pa po sila, pero hanggang doon lang, hindi na sila nagpatuloy sa Panginoon. At nalulungkot po ako dahil may mga ganong tao na hindi talaga nagpatuloy sa Panginoon. Kahit bagaman tayo pong mga alagad ng Panginoon, talagang nire-reach out po natin sila at talagang pinupush natin sila na magpatuloy. Pero kung ikaw mismo, ayaw mong magpatuloy, wala nang magagawa ang ministro dyan, kahit ang Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi naman namimilit yan eh. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na sumunod sa Kanya. Ang sabi ko pa rito, ito yung mga taong ayaw nilang malaman ng mga kamag-anak nila ang kanilang pananampalataya. Ayaw nilang malaman ng kapitbahay nila, ng kaibigan nila, ng katrabaho nila, kung sino pa mang mga tao na sa paligid nila na sila'y Kristiyano. Isa po ba tayo dito, mga kapatid? Na ayaw nating malaman ng ibang tao na Kristiyano tayo? Dahil baka makutya tayo, ma-insulto tayo ng mga taong mahal natin sa buhay? Tandaan po natin, yung sinasabi po rito sa Lucas 9:26, sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikakahiya siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kanyang sariling kalwalatian, at sa kalwalatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Tingnan niyo po yan, mga kapatid. Kaya kung tayo po ikinahihiya natin maging Kristiyano, at sabi ng Panginoon, yung mga nahihiya o magmamakahiya sa akin sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin sa aking mga anghel at sa aking Ama na nasa langit. Huwag na awang mangyari po ito sa atin, mga kapatid. At yung pagiging lukewarm sa pahayag 3:15 hanggang 16, sabi rito, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, o yung lukewarm sa English, at hindi mainit o malamig man, ano daw gagawin ng Diyos? Isusuka kita sa aking bibig. Kasuklam-suklam sa Panginoon, mga kapatid, yung mga taong walang commitment sa Diyos, yung mga lukewarm, kasuka-suka yun sa Panginoon. Maigi na daw, sabi ng Panginoon, maigi na, malamig ka na lang eh. Kaysa yung ngayon mainit ka, bukas hindi ka na mainit. Moody. Kung ba sabi nga ng mga tao, moody. Kung ano lang, kung nasa mood lang, saka lang pupunta ng church.
Kung nasa mood lang, saka lang magbabasa ng Bible, magpipray, ayaw po ng Panginoon yun sa atin. Pangatlo, at ito po yung last na bagay na nakakapaghinder sa ating pagiging fruitful sa Panginoon, ay yung tinatawag po na cares of this world. O yung masyadong pagmamahal sa sanlibutan. Ano po ba yung mga pagmamahal sa sanlibutan? Ano po ba yung mga desire ng sanlibutan? Ito kasi mga taong ito, yung mga taong akala mo hindi na mamamatay. Ito yung mga taong akala nila hindi na sila aalis sa earth. Gusto na nila mamuhay habang buhay dito sa mundo. Ano po yung mga earthly desire? Meron po ditong 5 bagay na actually ilang bagay dito na sinabi ko. Number 1, yung money o yung mga material things, yung fame, at yung secular friends at yung mga good times. Kasi pag yung secular friends, yung mga kaibigang makamundo, pag kasama mo yan, syempre ang susunod na dyan, good times. Lakwatsa rito, lakwatsa ron, disco rito, disco doon, kung saan bar pumupunta, kung saan mga casino pumupunta, imbes na pang bili ng pagkain, pinangkakasino, pinangsusugal. Yan po yung hilig ng mundo. At kapag tayo po napasama doon sa mga taong iyon, ito po yung magtatanggal sa atin sa pananampalataya sa Diyos. Ito po yung maghihiwalay sa atin sa Diyos. Ito yung magiging dahilan para hindi po tayo mamunga sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin, yung sinasabi po ng Panginoon dito sa aklat ni Juan, sa 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17, ang sabi po rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, yung lust of flesh, lust of eyes, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama. Saan daw mula? Kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan magpakailanman. Tandaan po natin tong verse na to. Dahil baka mamaya, hindi natin nakikita yung sarili natin, nababantayan yung mga ginagawa natin, na nakapokus na pala tayo dito sa mundo. Hindi na sa totoong buhay natin, sa totoong tirahan natin sa langit. Masyado na tayong nakapokus dito sa mga material na bagay, dito sa mga bagay sa lupa. Baka mamaya mas pinagpapalit na natin yung faith natin, yung pananampalataya natin sa Diyos, sa mga trabaho natin, sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga material na bagay dito sa mundo. Mag-ingat po tayo mga kapatid, kasi silo po yan ni Satanas. Isa pong malaking silo yan ni Satanas. Katulad po yung mga butil na napunta po dun sa madawag na lupa. Tumubo nga sila una. Pero, tinakpan sila ng mga tinik na mga damo. Hindi na sila namunga. Malalaman nyo yan kapag kayo po natutong magtanim at nakapagtanim kayo sa mga madamong lupa, ay magtataka kayo bakit hindi namumunga agad. Maraming pwedeng dahilan. Una, pwedeng inaagawan ng nutrients nung damo, yung mismong halaman na tinanim mo. Pwede rin yun. Ganon din po tayo. Kapag tayo po hindi nag-focus sa Lord, hindi po tayo nag-focus sa salita ng Lord, aagawin po yan ng kalaban natin. Madidistract tayo. At yung distraction na yon, mauwi po yon sa ating kapahamakan. Kaya ingatan po natin ang ating sarili, magmatsyag po tayo, manalangin tayo sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon.
Sa unang Timoteo 6:9 hanggang 10, ang sabi rito, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Totoo po ito sinabi ng Apostol Pablo. Kaya kung ikaw Kristiyano at hinahangad mo pa rin maging mayaman sa mundong ito, sa buhay na ito, ay mag-isip-isip po tayo uli. Kasi ang sabi ni Paul, ang nagnanasang yumaman, nangahuhulog sa tukso. Yung iba, gina-justify pa hindi kasi gusto kong manalo ng wedding o ng casino o ng loto. Para pag nanalo ako ng bilyon-bilyon, makapagtayo ako ng mga churches, building, makatulong ako sa mga kapatiran. Mga kapatid, tandaan po natin, isang malaking pangmamak o pang-uuto sa Panginoon. Parang inuuto mo ang Panginoon dyan Hindi ba pwedeng makatulong ka sa church nang wala kang pera? Hindi ba pwedeng tumulong sa church nang wala kang bilyon-bilyong pera? Kahit maliit na tulong-tulong po yan sa church at mahalaga po yun sa Panginoon. Hindi mo na kailangang mayaman. At kung mayaman ka ngayon, magpasalamat ka sa Panginoon. At mag-ingat ka dahil baka yung yaman mo na yan ang maging dahilan upang mabulag ka ng katotohanan ng Diyos. Kasi marami na pong nangyaring ganon. Na mga mayayaman, nung nagsiyaman sila, wala na sila sa church. Hindi na sila makita sa church. At kung makita man sila sa church, kinokontrol nila yung church. Gusto nila sila yung boss sa loob ng church. Gusto nila sila yung nangunguna sa loob ng church. Kahit wala naman silang kakayanan, manguna. At yun yung nakakalungkot. If you really know Christ, you will not even desire to become rich and wealthy in this world. Matuto tayong makontento, matuto tayong tumutok sa dapat nating focus. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun po yung dapat nating tutukan. Sa Lucas chapter 21 verse 34, ang sabi rito, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili o sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Mga kapatid, bilang sa pagtatapos po natin, ang sabi ko po rito, true fruitfulness in faith comes when we resist the devil through complete surrender to Jesus Christ. As we attune our hearts to the voice of the Holy Spirit, He transforms us into living sacrifices, holy and pleasing to our Heavenly Father. Mga kapatid, ma-remind po sana tayo sa oras na ito yung mga bagay para hindi po tayo mamunga ay iwasan na po natin. Ngayong alam na natin at na-remind tayo uli. Ingatan po natin ang pananampalataya natin at magpatuloy po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos upang hindi po tayo maligaw at hindi tayo matukso, hindi po tayo madistract ng ating kalaban. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo at salamat sa Panginoon sa panibagong talinghaga na nagbigay aral po sa atin. Nawa po ay maging karunungan po ito sa ating makikinig at sa mga aabutan po nitong salita. God bless po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Reps. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos ang sumatin.